Servilletas po. Nandyan na po si Yorme. Ayan na. Ito yung boss namin. Kabala ng mo. Wala namang viewers. Wala pong ginagawa. Baba. In-live ko na. Sayang. Doon yata. Again, magandang umaga sa lahat. I am Dr. Karen Estepa Garcia, ang chair po ng Department of Family and Community Medicine ng UPPGH. Kasama po Ano po si Dr. Andrew Ano po yung division head ng Specific Service ng PGH. So bago po tayo mag-official start, tayo po ay tatayo para po sa ating national anthem. Pagkatapos po ay ang ating opening prayer at ang tema ng lungsod ng Maynila. Inaanayahan po ang lahat para sa ating national anthem. Oh,
Senator. And we are on behalf of the people of Manila. Thank you very much sa inyo. Thank you. Ating partner, napakasipag, Doc Gab. Totoo po yung isang pinagkukwento niya hanggang madaling araw kasi sigap. Kahit gabi, pwedeng i-text. O kahit early morning, pwedeng tawagan. We always wanted to partners with the national government. Especially nowadays in the case of City of Manila with our fiscal challenges. At I am happy and to our fellow Manileños, ito yung totoong konsepto. Kapag iisang antena o frequency ng National Executive Body, National Legislative Body, and the local government, if they are in sync or in synchrony towards delivery of public service, ito po tayo ngayon. Ito yung resulta. Magkakasama-sama tayo. Mag-aalay tayo ng programa, I think, magiging kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan. Mano pa sa may mga sakit. And this is our own little way of showing support to our partner, UPPGH, and to others. Kasi ang importante, ang isang common is taong bayan. And showing also our commitment to continue to deliver on what I believe personally. Where should the government invest? And beyond. Literally and beyond. Minimum basic needs. Healthcare, education, housing, and jobs. That's where your city government is going. That's where your city government is going to spend every single cent. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life. If we have roof, those who doesn't have, or mga may hirap nating kababayan, maayos, patiwasay na bahay, as you have heard about Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. These are 42 square meter, 2-bedroom, in-city vertical housing, and the Pasay Community Townhouse. And we're going to build, again, this coming first quarter of the city, of the 2026. So, kami excited. May kabulungan kami ni Gap kanina. I'm praying. Sana maging successful. I'm praying because with that success today, Yawan News, marami pang buhay ng maduduktungan ang UP PGH. Ang PGH itself as an institution will now be, imagine yourself, only God knows who's going to live or die. But you have now a tool, knowledge, practical experience na makapagganda ng buhay ng isang tao. Mailagay siya sa malusog na pamumuhay. Kaya to the PGH community, rest assured that you have city government of Manila will work hand in hand with you. And thank you in advance. Kasi nag-umpisa na tayo doon sa aming sa ospital ng Maynila. Marami na kaming kasi ang Maynila President Gap, ang Manileño, President na daw. Kasi madunong dapat nagpe-presidente. Yung mga Manileño, maraming may minahal. Sa dami ng minahal nila, nagpara mga puso nila. With your help, with
science, equipment, and skills, and medical professionals. I'm really excited. I'm really excited to unclog PGH, to unclog Heart Center. That there is local government unit also investing in the same way that the national government hospital is doing. So, kapag nagtuloy-tuloy na yan, wala nang maiiwanan. And alam naman natin, yung mga ganong klaseng senaryo ay mga life-threatening situation ng mga kababayan natin. So, kaya thank you very much. Huwag nyo kami pabayaan Director Padilla. But rest assured, we are really, despite of cash trap kami, despite of all the problems, kapag hindi naman mauubos ang problema. Kaya lang, mas marami yung pangarap namin kaysa sa problema. Kaya, we are always focused. We don't want to be disturbed by noise. And patuloy kaming mamumuhunan sa aming mga bahay pangkalusugan. And today, we are grateful to Senator Bongo na kayo'y naglagay ng pondo ng mga panahon na yun. And maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We give credit where it's due for supporting this program of PGH. In our own little way, dito, manawa na kayo rito. You can use it as long as you want. That may at least ease and give level of comfort to our patients. Especially, it will save some economic challenges of our constituents, and maybe those people who will come in and out of Manila because PGH is the best. They go to PGH. But later on, pag tinuruan nyo kami ng tinuruan na doktor, baka naman, magbubuti kami, gagaling din kami, masaya na kaming maging pangalawang magaling. Because the more, mas sumahaba ang kamay natin, mas marami tayong mayayakap. And that's, I think, the concept of public service. National and local, in synchrony, towards a particular common goal, which is public healthcare services. Ito ang ginagawa. So, sa aming mga partners, o sa mga gustong mag-donate, i-diretso na rito sa Balay Lingap. Dito nyo nadalhin. Huwag kayong mag-alala. Ako, sigurado ako, pag nag-donate kayo sa PGH, may kalalagyan. Ay, testigong buhay. Talagang masisino at mainam na ginagastos sa mga mabubuting may puso, mabubuting puso na nakikinig at manonood. Welcome kayo sa PGH. Medyo pa-slice naman kayo ng kaunti. And let's be man for others. Like, Father, tama ba? May sinabi sa Biblia, let your light shine for the greater glory of God. Tama ba yun? Ayun. Pasensya ka na in English. But again, I am happy and grateful to PGH, Pangulong Duterte, Senator Bongo. We're happy to be partnered, and rest assured, in the coming days, weeks, and months, for years, as long as I'm here, huwag kayong pag-alanganin na katukin kami, kasi kami ni Padilla, hindi kami mahiyang katukin kayo. Magandang araw, pagpalain nawa kayo na mabuong may kapal. Maraming salamat po. Para sa mga Pilipino sa loob ng mahigit 2 dekada. Nagsimula ang kanyang panunungkulan sa pamahalaan noong 1998 bilang executive assistant at kalaunan ay naging trusted aide sa Davao City ni dating Mayor at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nahalal siya bilang senador noong 2019 at nakakuha ng mataas na 21 milyong boto. At ngayong 2025, muli niyang pinatunayan ang tiwala ng sambayanang Pilipino. Siya ang #1 senator ng Pilipinas matapos makakuha ng makasaysayang 27 milyong boto. Ang pinakamataas na boto na nakuha ng isang senador sa kasaysayan ng ating bansa. Sa Senado, siya ay nagsilbing tagapangulo ng mga komite sa palakasan at sa kabataan. Vice-pangulo naman siya sa komite sa pangkalusugan at naging tagapangulo ng naturang komite noong 2019 hanggang September 2025. Siya ang arkitekto sa likod ng Malasakit Centers, programa at sa pagtatatag ng Super Health Centers at Regional Specialty Centers na nagpapalakas sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ating bansa. Bukod pa rito, sa kanyang pangunguna ay naipasa ang mahahalagang batas gaya ng Salary Standardization Law 5 na nagtataas sa sweldo ng mga kawani ng pamahalaan at Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act. Sa kanyang masigasig na pagtataguyod ay nailikha rin ang Department of Migrant Workers Act. Isang masugid na nagtaga-suporta ng grassroots sports development, kinikilala niya ang mahalagang papel ng sports sa paghubog ng ating kabataan at sa pagpapalaganap ng maayos na lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtanggap sa ating walang sawang tagapagtaguyod para sa paglalapit ng serbisyo at malasakit sa ating mga kababayan saan man sa bansa. Ang Mr. Malasakit ng Senado, ang #1 Senator ng Pilipinas, si Senator Christopher Kuya Bong Go. Maraming salamat po. Kindly sit down. Unang-una, mawalang galang na po, Mayor. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagserbisyo po muli sa inyo. Ako po isang probinsyano lamang, isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Serbisyo, sipag at more malasakit po ang pwede kong i-alay sa inyo. Ang dapat nating pasalamatan ngayong araw na ito, hindi po kami mga politiko. Ang dapat nating pasalamatan ngayon ang ating mga medical frontliners. Hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin, hindi po dahil sa inyo. Headed by our Dr. Gap Ligaspi. Palakpakan po natin ang lahat ng mga doctors na narito. Salamat po, Sir Dr. Gap. Laki pong respeto sa inyo. Ang ganda po ng PGH na ngayon. At PGH to. At nabanggit po ng ating magaling na mayor ng Maynila yung pag-oopera sa Villari Atricia. Yung programa niyo po. Matagal na rin po namin yan noon na sinusuportahan. In fact, meron pong MOA with Medical City noon, yung mga doctors na naawa talaga kami. Hirap na hirap po sila. Gusto nilang pumunta ng India dahil sa pagpapagamot. Dahil ang mahal po rito. At yung, alam mo, pag ikaw yung magulang, maghanap ka talaga ng paraan para mapagamot ang iyong anak. Ang hirap po sa India, minsan nagtatrabaho yung mag-asawa, kailangan nilang pumunta ron, apektado ang kanilang trabaho. Ngayon, masaya po ako na sana po ituloy-tuloy po ito na meron na pong kakayahan dito sa ating bansa. Hindi lang po sa private hospital, pati na rin po sa public hospital. Ako naman po bilang inyong senador, sa abot po ng aking makakaya, kung ano pong pwede kong maitulong sa inyo. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating masipag na mayor. Matagal ko na itong kaibigan. 2015 pa po. Magkasama kami tuwing merong sunog, madaling araw, pinupuntahan namin, may patay, binibisita namin. At sobrang matulogin po ito. At masaya po ako na siya po muli ang mayor ng Maynila. Sa pakikipagtulungan po sa PGH, alam natin na maraming mga kababayan natin ang mga matutulungan
sa mga programa po ng City Government ng Manila. Palakpakan po natin ang ating masipag at magaling na Mayor Isko Moreno. Sir, maraming salamat, kaibigan. Magkasama po tayo sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na wala pong ibang mapuntahan. Sa lahat po ng, of course, no, Dr. Maricar Sabiniano, Coordinator po ng Balay Lingap, Dr. Karin Garcia, Chair po ng DFCM, Dr. Andrew Ang, Dr. Rowena Fatima Pedrajas, Dr. Kasha Engada, Dr. Edalberto Garcia, Dr. Dorothy D. Ching B. Ang Saway, head po ng rehab po. No? Salamat po Dr. Marta Umali, Dr. Blas Bandian, Dr. Rumali Cordera, Attorney Cecilia Real, Dr. Grace Padilla, Civil Health Officer, and of course, Father Manilito Obon. Father, salamat po. Ang dapat pasalamatan natin ngayon ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayo dito ngayon kung hindi po dahil sa ating Panginoon. Of course, Mr. Christian Eric Villaflor, Miss Daisy Manlangin, all doctors, nurses, frontliners po ng UP-PGH. Maraming salamat po sa inyo. Unang-una, totoo po yung sinabi ni Dr. Gab. Naawa kami sa mga noon pa to, mayor pa po si Mayor Duterte ng Davao City. Sa SPMC po, maraming naka-nilera dyan sa sidewalk. Yung mga watchers, kasi ang SPMC Regional Hospital, hindi lang po yung mga pasyente ay nanggaling sa Davao City mismo. Yung iba, nasa kapit rehiyon, ang layo. 4 na oras yung biyahe, 5 oras yung biyahe. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling pagtitirhan. Nandiyan lang po yan sa sidewalk. Katulad dito sa PGH, nakikita ko minsan habang nag-aantay, nasa sidewalk lang po ng PGH. Ngayon, sabi niya, patayo tayo ng balay pasilungan doon sa Davao. It's a 1 floor. Ngayon po, pinagawa natin maging 5 floors na po. Pwede silang magpahinga, pwede silang yung mga kamag-anak nila. Para po ito sa mga watchers at saka sa mga patients na hindi pa pwedeng umuwi. So sabi niya noong 2019, bago pa nung pandemya, mahal po ni former President Duterte itong UP-PGH. Ito yung unang hospital na naalala niya parati. Sabi niya, ang daming magagaling na mga espesyalista dyan, mga doctors. Tulungan natin. Kaya naglaan po siya ng 100 million noon. Hindi nga nauubos ng UP-PGH monthly. Sabi niya, tulungan natin dahil maraming mga doctors naman dyan na willing tumulong para sa mga mahirap natin itong pasyente. At ito pong Balay Lingap, 2019, finally, na-realize po siya ngayong 2025. At meron na hong pagpapahingahan yung mga pasyente na hindi pa pwedeng umuwi. Aside from the patients, pati po yung watchers naman po. Kawawa na yung watchers. Alam nyo, kami po mga probinsyano, karamihan po yung walang sariling bahay po dito sa Metro Manila. Dito, katulad sa heart center na yun, wala sila, minsan nagre-renta lang po yan ng mga dormitoryo, mga boarding house dyan sa mga kapit na village po sa Quezon City. At hindi lang po itong Balay Lingap po ang isinulong natin na ipatayo. Meron na rin pong tapos no, sa Quezon Quirino Medical Center. Ginawa lang, parang ano lang po siya, parang container van, aircon, pwede po magpahinga yung pasyente o yung watchers. Pero mas maganda po ito dito sa inyo dahil 4 na floors po ang inyong pinatayo at maraming salamat po sa PGH at sa local government ng Maynila headed by Mayor na naisa katuparan po ito at pinagamit niyo po itong lupa. Palakpakan po natin muli Mayor Isko, Dr. Rap Legaspi sa inyong mga tulong na may sakatuparan po ito. At hindi lang po itong Balay Lingap ang ipinatayo natin na ito po, Quirino Memorial Center, meron pong bahay pasilungan, tapos na po, nabuksan noong September 11. At ito po sa PGH, sa Davao naman po, tapos na, 5 floors. At meron rin po tayong mga isinulong pang ipatayo no, sa Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, at sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital. So, 6 po yung ating isinulong at yan po ang gusto ko rin pong maipatayo at paparamihin pa kasi kawawa talaga yung mga nasa probinsya.
ang hirap pong magkasakit, wala po silang ibang matakbuhan. Kung hindi tayo po mga government hospital, tulungan po natin. At proud lang po ako bilang inyong senador sa ating pagpupursige rin po ng ating masipag na si Dr. Gap Legaspi ay principally sponsored Republic Act 12210, increasing the bed capacity of the Philippine General Hospital from 1,334 to 2,200 beds. At bilang inyong senador, I have authored 25 laws. I have principally sponsored 95 laws, including 93 laws for the establishment and upgrade of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 193 laws. At kasama na po dyan karamihan, increasing the bed capacity at pagtatayo po ng mga hospital. At nakita ko talaga sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, hirap na hirap po tayo. At masaya po ako na ito pa lang yung PPGH ang talagang health provider ng City of Maynila, no? Part po siya. At nakita ko ang hirap po magkasakit. Noon, bago pa yung pandemya, sa kaikot ko sa buong Pilipinas, isang pasyente, isang kama, 2 pasyente. Lalo na yung pandemya na bawal pong magkadikit-dikit. The more we should invest sa ating healthcare system. 6 years po akong naging chairperson ng Committee on Health. Ngayon, vice chairperson na lang po ako dahil po sa changes sa politika o sa Senado. At ako po ang chairman ng Committee on Youth, Committee on Sports, at vice chairperson po ako ng Committee on Health. At sa Commission on Appointments naman po, sa health pa rin po yung aking, kung sakali, no, sa may mga na-appoint na Secretary of Health, kami po yung nag-i-sponsor sa Commission on Appointments. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Health, 6 years po noon, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. At ang PGH po, isa sa mga unang malasakit center na naitayo po noon. At dapat po walang pinipili yan. Para sa Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan, dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po ay nakikiusap sa ating mga social worker, huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kung hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na ho 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pangalawa po, ito pong Super Health Centers. It's a medium type of polyclinic. Maganda po ang layunin ng Super Health Centers. Kaya nakikiusap po ako parati sa ating DOH na make it operational. Monthly po ako nag-hearing noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado. Kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally, last year, nabayaran na po yung 27 billion at this year, yung 6.7 billion. Sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa ating DOH at DBM. Dahil service ng ating mga health workers, sila po ang hero ng pandemya. Kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa inyo. Pinaglaban natin yan. At gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth. No? Sa masama po loob ko sa PhilHealth last year, dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury. Hindi naman po excess funds yun dapat Dapat po ginamit yun sa pasyente. Para walang excess funds, walang kukunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman PhilHealth, health para sa Pilipino. PhilHealth, klaro po. So, para paglalaban ko po ang kalusugan ng bawat Pilipino. Finally naman po, marami na silang reformang ginawa. Pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinaasan nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po yun. Sobrang liit po. Meron pong isang medical, provincial medical chief ng Camarines Norte. Nagkasakit po siya. 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nagkasakit siya muli, 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. A total of 57,000 out of 10 million, that is less than 1% pa rin po. Kulang. Tinasa nila yung case rates,
Kulang pa rin po, 27,000, 28,000, 85,000 out of 10 million. Dapat po, ang PhilHealth, gamitin niyo po yung pondo, ibalik niyo sa tao. Alam mo yung Provincial Health Officer, ang na-contribute niya po sa kanyang sahod, 200,000. Ang na-avail niya lang po, it's 58,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. Dapat po ang PhilHealth, gamitin niyo po sa yung pondo. Ibalik niyo po sa taong bayan dahil kaltas po yan sa sahod namin. At pangalawa, yung mga indirect contributors, dapat alam nila na meron silang benepisyong natatanggap sa PhilHealth. Minsan, hindi po alam ng ating mga kababayan. Meron po buntis sa Cebu, nanganak sa sidewalk, takot magpa-hospital. Namatay po yung mag-ina. Dahil po sa takot silang magpa-hospital. Anyway, going back to my job as a senator, yan po sa Super Health Center, kahapon po na sa pagdinig ng committee hearing, nakikiusap po ako muli sa DOH, please make it operational. Magtulungan po kayo ng LGUs. LGUs naman po mag-ooperate niyan, magtulungan po kayo. Trabaho po ng DOH yan to make it operational. Bigyan niyo po ng prioridad yung completion at matatapos po ito. Kulang raw nila doctors minsan, mga nurses, medical frontliners. Magtulungan po kayo dahil 7,000 islands po ang Pilipinas. May mga lugar po na walang hospital, walang mga health centers. Ngayon po, marami po magaganda. Maganda po ang layunin ng Super Health Centers tulad ng Tingloy, Batangas. Island po, 1 oras ang biyahe noon. Yung mga buntis nanganganak sa tricycle sa bangka. Ngayon, meron na silang health center doon na pwede na po manganak. Nandiyan na po yung pharmacy. Maganda po ang layunin nito. Importante na po, tutukan lang po ng mga concerned department like ng DOH at ng LGU. Magtulungan po kayo at huwag po kayong magsisihan at magturuan. At pangatlo po, ito po Regional Specialty Center. Batas na po ito ngayon. Yung paglalagay po ng mga heart center, kidney center, neonatal, geriatric sa mga matatanda, brain and spine, ortho, mental health, at iba pa. 17 po ito na mga specialty center na itatayo po